Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ahawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakibot gid si Melissa sang hinali nga pagsulod ni Betty sa iya kwarto. Apang gindalan siya sinis ang isa ka baso nga gatas, agud kuno nga magmaayo ang iya pamatsyag. Samtang, liwat naman nga gintipon sa mga pulis ang mga tao sa sulod sang mansyon, didto sa librarya, agud ipabalo sa tanan kung sino ang matuod nga kriminal. Dire sini nga bahin, padayunon ko ang akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ginakulbaan ako. Sino ayan ang ginatumod ni Police Marshal? Gamarderer? Amo man gani ako. Handa na si Police Marshal sa pagsugid sa inyo. Kung sino ang murderer diri sa balay ngayon eh. Police Marshal, pwede ka na makasugod. Kabudlay magsulbar sang kaso ngayon ni. Bangod nga kulang sa motibo ang tanan. Tanan sa inyo merson, apang kamo pulos mersenaryo. Kagtanan kamo, nagahandom nga mapatay si Sir Andrew. Apang may isa diri sa inyo, dako nga rason. Ina ang pagpalangga sang isa ka iloy sa iya anak. Tanan sila nagatulok kay Janice. Hindi ninyo pagtulukaw si Janice. Tungkol nagsala ka mo. Hindi siya ang ginatumod ko. Ang may dako nga motibo agud patyon si Mr. Andrew, amo si Betty. Ano? Si Betty? Saan mo tabuin na? Si Betty, among nagbunag kay Carlo, may 27 na katuig ang nakalikan. Madre mia!
Si Carlo? Ba, si Betty? Ito wala lang makabati? Sige lang iyagan Silyo. Police Marshal? Sana siling ko na. Pabayaan na niya ako nga makatapos sa pagambal. Kag wala sa magpamangkot, tub-tub hindi ba ako makatapos? Batag balay na? Okay. Padayon, Police Marshal, padayon. Sangtion nga to. Ikaw, Angela, wala makaibalo sa natabo bangod. Nag-upod ka sa siyentipiko nga nagahiwat sa isa ka ekspedisyon sa Guatemala. Sa diin, nagakot-kot dito sila sang mami nga nagaedad sang 2 na kasiglo. Kag sang tion nga ina, nakaibalo si Sir Andro nga nagadala na si Betty. Apang wala siya makaibalo kung sino nga may. Isa ini kadako nga kawianan sa ila pamilya. Kag para kay Sir Andro, nagimo siya sang plano. Agod malikawan ang kawianan niya. Nagkuha siya sang isa ka kumadruna. Kagamo ini ang iyagin patipan sa kay Betty, samtang nagadala ini. Kagamo gihapon ang kumadruna nga ina ang nagpabata kay Betty. Kag sa makabata si Betty, nagbakal si Sir Andro sa isa ka balay. Kag dito niya ginpaistar si Betty, kag ang bata niya. Kung magabot ang Paskwa o kung bakasyonis, ginadala ni Betty ang bata sa balay dako. Kag sang tion man nga ina, nagbata ang asawa ni Junjun Bangkaya. Nagbata siya sang isa ka lalaki. Kag nakapaminsal sang isa ka joke si Mr. Andro. Ang bata ni Junjun Bangkaya, ginbayuan niya sang bayo sang amo. Nakibot gid ang asawa ni Junjun Bangkaya, kag natumba ini. Kag naigo ang ulo niya sa matigang kabutang. Kagamoy ng ginhalidan nga medyo daw naglain ang ulo sini. Ang bata nga to, amo ang ginasugid ni Mr. Andro sa mga nakakita nga amo ang bata ni Betty. Apang napatay ini, nagmasakit. Naakig si Junjun Bangkaya, kaginhandom niya nga patyon si Sir Andro. Apang ginbayaran siya ni Sir Andro sa dako nga kantidad. Kadluwa sila, ginhambalan pa niya si Junjun Bangkaya nga buligan siya sa mga jokes niya sa mga tao nga gusto niya lahugan. Kag sa kada joke niya nga mabuhat, may dako nga kwarta nga ginabaton si Junjun Bangkaya. Ang ginsugid ni Andro nga isa ka kabalyero nga pugot ang ulo nga nagamorto sa dako balay, wala sang iban kundi si Junjun Bangkaya. Siya ang nagasipit sa niya ulo, samtang nagalantaw siya sa dako nga balay. May pamatuod ka bala sina, Police Marshal? Mahimo ko ipatawag si Junjun Bangkaya? Nahambal ko na siya. Nag-ako siya. Ginako niya nga kabahin siya sa joke nga ina ni Sir Andro. Samtang ang anak ni Betty, ginpadala ni Sir Andro sa eskwelahan nga ginatawag boarding school. Kag wala niya ini ginapapuli sa balay dako. Apang wala nagpasugot si Betty, nga hindi niya makita ang yana. Gani naghimo naman sa balibad si Sir Andro, nga sa iya pagpanglakaton, naka-adapt siya sa isa ka bata. Kagamo ini si Carlo. Si Carlo, sa eskwelahan nagdako, kag makapauli lang siya sa tion sa bakasyones.
Kaging kabigid sang tanan nga si Carlo, adoptibo lang nga anak ni Sir Andrew. Bisan si Angela, nagapati man nga amusin ang hitabo. May hinambalan si Betty kag si Sir Andrew nga hindi magpanugid sang bisan si Betty parte sa pagkatao ni Carlo. Kay kung magpanugid si Betty, hindi siya pagatagan sang palanubliho ni Sir Andrew. Kag hindi pagid siya pagatagan sang allowance. Gani nagpasugot si Betty. Kag amo gid inang pagpati sang tanan. Si Betty wala sang anak. Kag amo man si Angela. Gani ging kakibot sang tanan. Sang basaho na ang katapusan niya panagubili ni si Andrew. Kag si Carlo wala sang nabaton bisan ano. Kag subong, isugid ko sa inyong kriminal. Kung sino ang nagpatay kay Sir Andrew, kag kay Miss Gold. Ginsaysay ni Pulis Marshal kung sinugid ang matuod nga kriminal sa pagpatay kay Senior Andrew kag amuman kay Miss Gold sa pagpadayon ko pagid. Nakita ni Betty kung anong pagtratar sang iya amay kay Carlo. Ginalahugan niya permi si Carlo. Gani si Carlo sang nagdako na ini. Wala na nagpauli sa balay dako. Nagtrabaho siya. Apang wala siya nagatiner, kundi nagasaylo-saylo siya sang ulubrahan. Amo ini ang ginhimo ni Betty. Ayhan, ginsugiran ni Sir Andrew si Betty nga wala sang palanublio ng yana. Gani nagplano si Betty nga patsyon siya. Kag naaki gini, kaging guba ni Sir Andrew ang mga bayo ni Miss Gold. Kinbuno si Sir Andrew sang patalom, ginbutang ang bangkay sa kabinet ni Miss Gold. Hulat anay, Police Marshal. Nalipat ka nga ginbuno si Andrew sa makusog. Hindi makabuhat sina si Betty. Ang buot ko silingon. Hindi malambot ni Betty sa pagbuno ang duga ni Sir Andrew. Oh, so paano mataboy na, ha? Si Junjun Bangkaya among nagbuno kay Sir Andrew, Inspektor. Kag siya man ang nagdasok sini sa sulod sa kabinet. Ano? Gani siyang itakop ang kabinet. Hindi siya mahulog. Kay ginapunggat sa portahan. Kaya siyang ginbuksan ini ni Miss Gold pagkaga. Amo pa kag nahulog ang bangkay. Ang pagdumdum ni Miss Gold, sang temprano pa, ngang bangkay, isa kadami. Apang pagkaaga, nakita niya nga matuod nga bangkay na ini ni Sir Andrew. Animal? Tapos hindi ako makapati sini. Police Marshal, ang tanong nagatulog kay Betty. Magluwas lang kay Carlo. Kagasta subong. Tulo ka bala si Carlo. Ginatakpan lang niya sang iya kamot ang iya nawong. Nadlawan ako sa pagbugtaw. Di na sila. Nadumduman ko. Ma-interview naman ang mga pulis. Kag-ayhan. Tugta na nila kami nga makahalin diri. Mahimas ako. Maayo kay dala ko na ining payo ko nga pulis puti. Kagbutangan ko sang eyeshadow ang akon mata.
Color purple ang ibutang ko sa akon mata. Kagamiton ko ang pulbos nga nagapaputi sang ako na mo. Kag manaog sa library. Husto ako. Ang mga pulis nag-abot na. Kay nakita ko ng ilang mga salakyan sa idalo. Patod nga ato na sila sa library. Malingling ako sa bintana sang library. Kag tan-awon ko kung ara si Pulis Marshal. Aring bintana. Malingling ako. Ibutan ko anay ining akon ginagansilyo. Ba! Ano ina? May nakita ako sa bintana! May nakita ako sa bintana! Ano pala ina? Oh, ba? Hindi. Si Melissa? Makita ko siya nga nagalingling. Nagapanapot siya sa maputi. Medyo madulong pa sa namtangan niya. Kag ginahuyap sang hangin ang bayo niya nga maputi nga nagabaruron sa ilawas. Payay ako! Nakinonsulta ako! Kapag kinahanglan nga mapatay sila! Malain sila! Oh, ba? Tanan sila! Nagakadapat lang nga mapatay! Miss Betty. Magkalma ka lang, ha? Magkalma ka lang. Si Carlo, may mo na makahalin. Hindi! Hindi! Oh, Kinahanglan nga makabati si Carlo! Ginhimo ko ini para sa iya! bah, si Melissa. Wala ko na makita sa bintana. Apang ang mga tao diri, doon wala naghulag. Wala sila maghalin. Mas sobra pa dira! Nagsiling siya! Nga ihatag niya ang tanan nga manggad kay Carlo! Apang nagsiling naman siya! Nga nagbagong iya pamatod! Nagsiling siya! Nga tawgon niya ang abogado! Kaginpasaylo niya ang ngalan ni Carlo! Sa sina! Hindi na siya makaangkon sa palanublion! Siling niya! Wala sang pulo si Carlo! Nagakadlaw pa siya sa pagsugid sila sa akon! Badugay na ang akong damgo nga patsyon ko siya! Gani sang maakig si Miss God! Kaging guba niya ang mga bayo sini! Ginsakyan ko ato! Ginkumplot ko si Bangkaya! Siya ang kakumplot sang akon amay! Sa tanan nga paglahog nga iya ginabuhat! Lahog nga makamamatay! Kag amot ang ginbuhat ko! Believe ako sa imo, Pulis Marshal! Ang lagpat mo sobra pa sa tanda! Nagsulod siya sa kabinet. Kag nagsilig ako. Ang maskara, Daddy? Nalimtan mo nga isuksok. Nagsiling si Daddy. Wala ah. Ari diri sa bulsa ko. Ihatag sa akon, kay ipasuksok ko sa imo. Kag bangod nga hindi ako makalabot sa iya. Ginkuha ko ang bangko. Kag gintungtungan, agod makalambot ako sa iya. Sang matapos ko na masuksok ang iya nga maskara, ginbuno ko siya sa dughan. Pagkatapos, ginsira ko ang kabinet. Gani wala siya mahulog. Tungod na sangit ang ialawas sa takop sang kabinet. Si Bangkaya ang nagkuha sang dami. Kaginbutang. Kag si Miss Gold. Kag si Miss Gold, gintalikdan niya si Carlo. Tungod wala na isang kwarta. Bangod sang kahimuan ni Daddy nga joke. Kag si Melissa. Nga pati si Melissa. Ay, hindi! Si Melissa! Nakita namon siya sa bintana. Amo
inag iya nga murto. Nakahibalo ako nga makumpisar ako. Bangod mabalik sila gihapon. Agod nga murtohon ako. Di kinagkonfisar ako. Kundi natula siya. Wala na siya. Hindi na sila magmurto sa akon. Nagsiling si Carlo. Nga naluyag sa iya si Melissa. Pero isa siya ka mercenary. Ganigin patay ko man siya. Nagsiling si Paul. Nga mabalikay sila liwat ni Melissa. Apang hindi ako magpati. Mahatag ako sang kwarta kay Carlo. Amo man si Janice kay si Angela. Kagbangod sila. Patsyon ko siya. Ano nga sari sang pagpatay ang ginhimo mo kay Melissa? Tunga sa botelya lang nga hilo ang ginhatag ko kay Miss Gold. Kalang katunga, among ginbutang ko sa gatas nga gininom ni Melissa. Hindi siya makabatsyag sang kasakit. Oh, my dear son, palangga ko nga anak. Come to mommy. Come to mommy. Mampun ko! Pulis Marshal, ginaswerte ka. Wala ka sang pamatuod, apang nadakpan gid ang kriminal. Inspektor, ginsulbar ko ang kaso mo. Kung gusto mo nga makuha ang kredito, pabutangan mo sang hot and cold nga tubig ang police station. Kag hindi lang ina, ha? Luyag ko man nga butangan mo sang centralized aircon ang station ta. Nawi. Wala ka sang mapakita nga pamatuod kay superintendent. Gani, nagapangawat ka sang ininit. Kagdason, magwanta ka naman kung tulog daw. Come on, mabalik na lang kita sa headquarters. Better relax next time na lang, ha? Ato na si Inspektor. Apang akong gyapon ang katapusan nga harakak, Inspektor. Kung makaibalo si Superintendent, sang pamaagi, gaginbuhat ko agad madakpan ang kriminal. Kagpatod nga pasakaan niya nga akong ranggo. Kasasina, dito na ako ma-duty sa syudad. Apang ginapaminsar kong hindi ako magsaylo dito. Diri lang ako. Hindi ako maluyag sang kagamo sa syudad eh. Kag-isa pa, hindi ko na makita dito si Priscilla. Gani, hindi ako gusto na magsaylo dito. Gusto ko, mangin simple lang gyapon ako nga pulis. Ako, si Pulis Marshal. Si Betty, ginpasulod sa mental hospital. Kag si Angela naman, naglibot sa bilog nga kalibutan. Si Carlo, ginhataga ni Jeffrey kag Angela sang ila parte. Gani bisan paano, nabuhi isang hamungaya si Carlo. Ako naman kag si Enrico, nagpuli sa amon lugar, kag nagpatindog sang restaurant. Si Bangkaya naman, nagpauli sa ila puod, kag nagpanguma. Si Carlo, nagbalik sa iya trabaho. Bangod ang iya parte, kinhatag niya sa iya iloy. Kag si Jeffrey naman, naglakat sa iban nga pungsod, kag ginbulagan niya si Janice. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Purita sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi
diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!